Mga posibleng naging paglabag at pagkukulang ng Resorts World Manila ang sinasiyasat ngayon ng mga otoridad kasunod ng malagim na pag-atake sa kasino. At kabilang po sa mga iniimbestigahan ay kung bakit hindi agad nasukol ang gunman at kung bakit natagalan daw ang pagsagip sa mga nasa Resorts World noon. Ang mga tagpo ng mismong umatake, yung namaril, ay kuhang-kuha po sa iba't ibang anggulo ng CCTV. Naritong pagtutok ni Maring Sumali. Sa kuha ng CCTV footage sa loob ng Resorts World Manila, makikitang dito sa entrance ng second floor ng mall ng Hotel Casino, pumasok ang gunman na kinilalang si Jesse Carlos, 12:11 na madaling araw ng June 2. Lumalabas na lagpasan niya lang daw ang security layer sa ground floor ng establishmento. Pagdating sa second floor entrance, hindi siya dumaan sa metal detector. Ang babaeng gwardya, hinabol pa siya pero nagsimula na siya magpaputok ng hawak na M4 Baby Armalite, kaya napakaripas na rin ang gwardya. 12:12, dire-diretso ang suspect sa hallway ng casino gaming area ng second floor. 12:13 a.m., binuhusan ng suspect ng gasolina ang unang mesa sa casino area, MCM Baccarat 5. 12:14 a.m., nagsimula na siyang magsunog. Kabilang na riyan ang ilang mesa, pati ilang slot machines. 12:18, nagtungo ang suspect sa second floor staff casino entrance o chip bank. Ilang beses pinaputukan ang door lock at saka pumasok. $12:20, nanguha siya ng mga high-value casino chips at nilagay sa kanyang backpack. 1:14, nakaengkwentro ng suspect ang security personnel ng Resorts World sa Basement 1 fire exit. Ilang segundo pa ang lumipas, nakaengkwentro na rin niya ang mga pulis. Umakyat ang suspect sa hagdan. Pagdating ng 1:16, nagpahinga muna ang suspect sa hagdan malapit sa fire exit door ng second floor. 1:51, sinunog na ng suspect ang sarili sa may room 510. Habang nangyayari ang lahat ng ito, maraming mga empleyado at guest ng Hotel Casino ang natrap na pala sa tatlong magkakaiwalay na lugar sa second floor. Ito'y 2 VIP area at isang CR na ito. Nakapagpalala raw sa sitwasyon ang mali impormasyon na kumalat at ang pagpanik ng mga tao sa Hotel Casino, kaya marami ang nasawi. Isang factor yung misinformation that caused fear siguro sa ibang tao sa loob, may sigaw sa loob na ISIS. One factor kung bakit yung iba nag-hesitate lumabas and opted to hide themselves. Pagpanik ng mga tao, yun din. Sinubukan daw ng mga otoridad na isalba lahat ng makikitang biktima pero sadya rin daw mahirap ang sitwasyon. Siguro hindi masyadong nakita kasi nasa tago sila, they hid somewhere. So madilim yung lugar, nagbagsakan na yung mga nagbagsakan yung mga iron beam. Hindi posible na ma-save sila agad. Pwede rin sana kung na-neutralize ka agad yung suspect. I can say that we saved a lot of people that time. Bukod pa sa inisyal na balita, ang ISIS ang kanilang kinakalaban. Initial report is ISIS at madami sila. Siyempre, we have to validate the information at considering the time, it's hard to validate. Kaya, siyempre, hindi rin basta-basta susugod. Pero tingin ni Apolinario, mahirap ding maisalba ang mga biktima sa lala ng sunog. Mabilis yung nangyari. So baka in a matter of 40 to 1 hour, baka doon kagad na nagkaroon ng casualty. Kanina nagpulong muli ang Special Investigation Task Group High Roller para talakayin kung saan nagkamali. Inaalam kung nagkaroon ba ng pagkukulang sa security and safety services ng Resorts World Manila. Titignan natin yung security aspect at saka yung contingency procedures ng company kung may pagkukulang o may na-violate para makita natin sino ang liable sa nangyari. Inaalam din kung gumana ba ang sprinkler system. Una nang sinabi ng Resorts World na gumana ang kanilang sprinklers na sinigundahan din ng Bureau of Fire Protection.
As based on the footage, ang dami hong sinindihan, no? Ang dami hong sinindihan. Ipinaalam din daw nila agad sa pulisya ang sitwasyon. Ngayong hapon binalikan ng mga investigador ang pinangyarihan ng insidente para masagot ang ilang pang mga katanungan. Kahapon, pinuna rin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang aksyon ng kumpanya. But the hotel has to explain to us bakit walang mga exit kaagad. Sinusubukan pangkunan ng pahayag ng GMA News ang pamunuan ng Resorts World ngayong araw. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.